Ang pagkakaaresto kay Duterte, hustisya, politika at panlilinlang sa sambayanan. Ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagdulot ng matinding pagkabahagi sa lipunang Pilipino. Ang kanyang mga taga-suporta ay mariing tinututulan nito, habang ang kanyang mga kritiko naman ay tinuturing itong isang hakbang tungo sa pananagutan. Sa usaping ito, maraming anggulo ang maaring pag-aralan, mula sa posibilidad ng isang pampulitikang plano laban kay Vice President Sara Duterte hanggang sa moralidad at legalidad ng kanyang pag-aresto. Bukod dito, maaring itanong kung may karapatan ba ang International Criminal Court na arestuhin siya at kung ginagamit lamang ng mga Duterte ang pangyayaring ito upang muling makuha ang simpatya ng masa. Sa huli, ang tanong na dapat pag-isipan ng bawat Pilipino ay, patuloy pa rin bang naloloko ang sambayanan sa gitna ng mga makapangyarihang politiko? Isa sa mga espekulasyon sa likod ng pagkaaresto ni Duterte ay ang posibilidad na ito ay bahagi ng mas malawak na plano upang pahinain ang kanyang pamilya, lalo na si Vice President Sara Duterte. Kung totoo ito, maaring may mga kaalyado sa administrasyon na gustong tiyakin na hindi na magiging malaking banta si Sara sa darating na halalan sa 2028. Bagaman kasapi siya ng kasalukuyang gobyerno, hindi lingid sa publiko na nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang mga kaalyado. Hindi malayo ang mga nasa kapangyarihan ngayon ay ginagamit ang batas upang hadlangan ang kanyang mga ambisyon. Kung si Duterte ay tuluyang mapatalsik sa politika, maaring humina ang kanyang kontrol sa mga lokal na politiko at mga botanteng maka-Duterte na magpahirap kay Sara sa kanyang inaasahang kandidatura. Karapat-dapat bang arestuhin si Duterte? Sa kabila ng politikal na anggulo, may mga nagsasabing ang pag-aresto kay Duterte ay isang mahalagang hakbang upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng kanyang war on drugs. Libo-libo ang namatay sa ilalim ng kanyang administrasyon, marami sa kanila ay hindi dumaan sa tamang proseso ng batas. Kung mapapatunayan na may pananagutan siya sa mga pagpatay at paglabag sa karapatang pantao, nararapat lamang na siya ay humarap sa mga kaso laban sa kanya. Ang batas ay hindi dapat maging kasangkapan ng mga makapangyarihan upang panatilihin ang kanilang posisyon, kundi dapat itong maging instrumento ng katarungan, kahit palaban sa dating pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Isa pang mahalagang tanong ay kung may legal na autoridad ba ang ICC upang arestuhin si Duterte. Noong kanyang administrasyon, formal na inalis ng Pilipinas ang pagiging kasapi nito sa ICC na nangangahulugang hindi nasaklaw ng jurisdiksyon nito ang bansa. Ngunit ayon sa ICC, may jurisdiksyon pa rin sila sa mga kasong sinimulan bago pa man umatras ang Pilipinas, lalo na kung may ebidensya ng malawakang paglabag sa karapatang pantao. Ito ay isang kontrobersyal na usapin, sapagkat kung ipipilit ng ICC ang kanilang mandato, maaring tingnan ito ng ilang Pilipino bilang panghihimasok ng dayuhan sa ating soberanya. Sa kabilang banda, maaari rin itong tingnan bilang isang mahalagang mekanismo upang mapanatili ang pananagutan ng mga lider na lumabag sa karapatang pantao. Hindi rin may kakaila na ang pamilya Duterte ay bihasa sa paglalaro ng imahe sa mata ng publiko. Noon pa man, ginamit ni Duterte ang imahe ng pagiging inapi upang makakuha ng simpatiya sa masa. Nang tumakbo siya bilang Pangulo noong 2016, ipinakita niya ang sarili bilang isang simpleng probinsyanong nilalabanan ng trapo, traditional politicians sa Maynila. Ngayon, gamit ang parehong estratehiya, inilalarawan niya ang sarili lang bilang biktima ng political na panggigipit. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga talumpati na siya ay inuusig lamang dahil sa kanyang paninindigan para sa bayan. Ito ay isang mabisang taktika upang muling paigtingin ang damdamin ng kanyang mga taga-suporta at ipakita na siya at ang kanyang pamilya ay kinakalaban ng mga elitista at ng kasalukuyang administrasyon. Isa sa pinakamalungkot na katotohanan ay ang patuloy na panlilinlang sa taumbayan, anuman ang kanilang panig sa politika. Ang mga pangyayari tulad ng pagkaaresto ni Duterte ay madalas ginagamit ng mga nasa kapangyarihan upang makuha ang simpatiya ng publiko at ipagpatuloy ang kanilang sariling interes. Sa halip na mapalalim ang diskurso ukol sa hustisya at pananagutan, nagiging kasangkapan ito upang lalo pang pagwatak-watakin ang bansa. Sa halip na ituon ang pansin sa tunay na pangangailangan ng sambayanan, tulad ng kahirapan, edukasyon, at trabaho, mas binibigyang pansin ang awayan ng mga politiko na tila hindi naman tunay na nagsisilbi sa bayan.
Ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte ay hindi lamang isang usaping legal, kundi isa ring pampulitikang labanan na may malalim na epekto sa hinaharap ng bansa.